Good morning mga bata! Ako si Ate Clarissa, ang inyong makakasama sa ating Ice Breaker. Pero bago ang lahat, nais ko muna kayong kamustahin. Kamusta naman kayo mga bata? Sana lahat tayo ay nasa maayos na kalagayan. So lahat ng okay na okay ay sumigaw ng Amen! Ayan, magaling mga bata. So ngayon, dadako na tayo sa unang parte ng ating Sunday School. At ito ay walang iba kundi ang Ice Breaker. Ayan, ang ating Ice Breaker. Para sa linggong ito ay may pinamagatang guess gibberish words. Ayan mga bata, magaling. So ano ba ang gibberish words? So ito ay mga salita na kadalasang sinasabi natin. So sila ay mga salita na kapag pinagsama-sama natin ang tunog ay makakabuo ng isang panibagong salita. So ang kailangan nyo lang gawin mga bata ay pakinggan si Ate Clarissa at mag-isip ng panibagong salita na makukuha ninyo sa mga salita o sa mga gibberish words na ibibigay ko sa inyo. Nagkakaintindihan mga bata? Magaling! So, huwag kakalimutan i-comment ang inyong mga sagot. At kung sino man ang makakakuha ng tamang sagot, magaling! Bibigyan ko kayo ng clapping hands. Okay, magaling mga bata. So, ngayon, dako na tayo sa ating halimbawa. Paano po ba ang gagawin Ate Clarissa? Halimbawa mga bata, may binigay si Ate Clarissa ng mga gibberish words na sat, tired, and day. So, pakinggan nyo mabuti mga bata. Sat, tired, and day. So, ngayon, anong mabubuo niyong salita doon? Sat, tired, day. Yes, magaling. Saturday. Diba? Sa pamamagitan ng tunog ng mga gibberish words, nakakuha tayo ng panibagong salita. So, ganun ang gagawin nyo mamaya mga bata para sa ating Ice Breaker. Ngayon, dako na tayo sa ating unang salita. So, meron tayo dyan mga gibberish words na fog, seal, bee, and hen. Fog, seal, bee, hen. Clue mga bata, ito ay Tagalog na salita na kahulugan nito ay pag-aalaga o pag-aasikaso. Ano kaya to? Fog, seal, bee, hen. Comment your answers below. In 5, 4, 3, 2, and 1. Ang tamang sagot ay pagsilbihan. Ayan! Magaling mga bata. Ngayon, dako naman tayo sa pangalawang salita. So, ang ating gibberish words dyan ay dalawa lamang. Da and bead. Da, bead. Da, bead. So, clue mga bata, ito ay pangalan ng tao mula sa Biblia.
Ito ay isa sa mga sikat na tauhan sa Biblia o isa sa mga sikat na hari. Sino kaya siya? Comment your answers in 5, 4, 3, 2, and 1. Magaling mga bata. Siya ay si Hari David. Kaya sabi doon, David. Ayan, galingan lang at talasan ng ating tenga sa pakikinig. Ngayon, pangatlo, meron tayo dyang tatlong gibberish words na Jo, No, and Tan. Jo, No, and Tan. So, ngayon, anong mabubuo nating pangalan doon? Another pangalan to. So, ngayon, comment your answers in 5, 4, 3, 2, and 1. Siya ay si Jonathan. Ayan, sino kaya si Jonathan? Kilala niyo na ba siya, mga bata? Mamaya makikilala natin siya. Ngayon, dako na tayo sa susunod na salita. Meron tayo dyang gibberish words na dalawa lang. Meron tayong so and all. Wow! Ano kaya to? So, mga bata, ang so and all na gibberish words ay makakabuo muli ng isang pangalan ng tao mula sa Biblia. Sino kaya yun? So, all. Comment your answers in 5, 4, 3, 2, and 1. Magaling mga bata. Siya ay si Haring Saul. Very good. Saul. Okay. Ayan. So, tinatest ni Ate Clarissa ang inyong pandinig. So, meron naman tayo sa susunod na salita ng mga gibberish words na kay, be, and gun. Kay, be, and gun. Kay, be, gun. Kay, be, gun. Tagalog na salita ito na ang kahulugan ay friend. Comment your answers in 5, 4, 3, 2, 1. Napakadali dahil tunog na tunog naman ito ay kaibigan. Ayan, magaling mga bata. Dako na din tayo sa ating susunod na salita. Meron dyang fog, mama, and hall. Fog, mama, and hall. Fog, mama, hall. Uy, ano kaya yon? Tagalog ito ng salitang love. May kinalaman to sa love. Ano kaya yon? Fog, mama, hall. In 5, 4, 3, 2, and 1. Magaling mga bata. Ito ay pagmamahal. Ayan. Magaling. At dako na tayo sa huli nating salita. Ngayon, eto na siya. Ang gibberish words natin ay fog, tongue, and goal. Fog, tongue, goal. Fog, tongue, goal. Ngayon, ano kaya ang ibig sabihin ng salitang yun? Ito ay may kinalaman sa pakikipaglaban. So, anong ginagawa natin pag nakikipaglaban at may nililigtas tayo? Ito yung sagot doon. So, ngayon, comment your answer sa fog, tongue, goal in 5, 4, 3, 2, and 1. Magaling mga bata. Ang tamang sagot ay ipagtanggol. Ayan. Tapos na tayo sa ating gibberish words. So, ngayon mga bata, ano kaya ang kinalaman ng mga salitang ito para sa mga pag-uusapan natin sa linggong ito? So, ngayon mga bata, makinig at ibigay natin ang lahat ng ating best para sa Panginoon. Sana ay may matutunan kayong panibago sa mga mapag-uusapan natin para sa linggong ito. Ngayon mga bata, dako naman tayo sa ating praise and worship. Purihin nawa natin ang Panginoon ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. So sana mga bata
ay magkita-kita na rin tayo. So tara, mag-praise and worship na tayo sa Panginoon. Isang pinagpalang umaga sa ating lahat, kids, right now. Let us pray before we worship the Lord. Ating iyuko ang ating mga ulo at hawakan ng dalawang kamay, pikit ng mata. Panginoon, maraming salamat at pinupuri ka namin sa buhay po namin. Salamat sa panibagong pag-asa sa buhay na patuloy mong binibigay sa amin. Dalangin ko, patuloy niyo po kaming samahan sa araw na ito at naway marami pa kaming matutunan, lalo na sa bagong lesson na pag-aaralan namin sa umagang ito. Dalangin po namin na sa lahat ng matututunan namin ay amin din po itong magawa. And as we worship you, O Lord, may we always worship you in spirit and in truth. Dalangin po namin, Ama, na patuloy niyo pong pakaingatan yung bawat isa po sa amin. Salamat, O Lord, sa umagang ito at sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Tara kids, worship na tayo sa Lord. Give your best mga kids. We gotta get up, turn around, jump around, everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. We gotta get up, turn around, jump around, everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. Let's clap our hands, let's dance around, let's stomp our feet and sing out loud. We gotta get up, turn around, jump around, everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. We gotta get up, turn around, jump around, everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. Let's clap our hands, let's dance around, let's stomp our feet, let's sing out loud, let's sing. We gotta get up, turn around, jump around, everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. We gotta get up, turn around, jump around, everybody singing in the name of Jesus. We gotta get up, turn around, jump around and praise His name. And praise His name. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope
Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. I hope na tayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ayan, para sa mga bago po nating manonood or bagong viewers po natin na hindi pa nakakilala sa akin. Ako po ay si Ate Julie, ang inyong mga kasama para sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Ayan, so I hope na tayo po ay makinig ng maayos at makapag-focus sa ating pag-aaralan sa umagang ito. So, pero bago po yun, bago tayo dumako sa ating pangalawang lesson for this week, magbabalik-aral muna tayo sa pinag-aralan natin last week. Kasi nga, yung lesson natin for this month ay magkakadugtong po. Ayan. Ano po ang pinag-aralan nyo last week? Ayan, maaari nyo pong i-comment sa ating comment box at titingnan po yan ni Ate Julie at ng iba pang mga teachers natin. Kids, para naman sa hindi pa marunong mag-type ng kanilang sagot, maaari kayong magpatulong kila mama or sino mang marunong nang mag-type ng answers. Ayan, ano po ba kaya yung pinag-aralan natin last week? Ayan, may mga nakikita na akong sumasagot. Good job mga kids! Yung pinag-aralan natin ay paggalang sa kaibigan. Paano kaya natin dapat igalang yung ating mga kaibigan mga kids? Very good. Tama po yun. Katulad ng nangyari sa kwento last week, dapat hindi natin pinag-uusapan ang patalikod yung ating mga kapatid at dapat palagi natin silang iginagalang. Katulad nga ng kwento tungkol sa magkakapatid na Miriam, Aaron at Moises, hindi porket bata yung kapatid nyo ay hindi nyo na siya igagalang. So, dapat palagi natin sa kanyang iparamdam yung pag-ibig at paggalang. So, ayun mga kids, I hope na marami kayong natutunan sa lesson natin last week kasi meron na naman tayong pag-focusan na lesson for this day and I hope na ready na kayo. Ang panibagong aralin natin for today ay ipagtanggol ang kaibigan. Paano nga ba natin ipagtatanggol yung ating mga kaibigan? Alam ko na marami kayong mga kaibigan, mga kids, at si Ate Julie ay meron din pong mga kaibigan. So, bilang yung ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa pagtatanggol ng kaibigan, sino sa inyo yung palaging ipinagtatanggol ang kaibigan nila? Very good mga kids. Dapat lang lagi nating ipinagtatanggol yung mga kaibigan natin dahil sobrang kailangan na kailangan nila ng suporta at ng tulong natin. Yung Bible story natin ngayon mga kids ay patungkol sa pagtatanggol sa minamahal nating kaibigan. Alamin natin kung sino siya at kung paano niya ipinagtanggol ang kanyang mga kaibigan sa ating kwento na matatagpuan sa unang Samuel, Kabanata 18, talata 1 hanggang 5 at Kabanata 19, talata 1 hanggang 7. Makinig na maayos mga kids. Matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonathan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Napamahal si David kay Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang buhay. Ibinigay niya kay David ang kanyang balabal at kagamitang pandigma, pati ang kanyang tabak, pana at sinturon. Nagtatagumpay si David kahit saang labanan siya ipadala ni Saul, kaya siya'y ginawa nitong pinuno ng mga kawal. Ang pagkataas niya sa tungkulin ay ikinagalak ng buong Israel, mula sa pangkaraniwang mamamayan hanggang sa mga opisyal sa palasyo. Minsan, nasabi ni Saul sa anak niyang si Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Ngunit, mahal ni Jonathan si David kaya sinabi niya ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, "Pinagbabalakan kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lihim na lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya.
Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, huwag po sana ninyong gawa ng masama si David sapagkat wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Sa halip, malaki nga ang pakinabang ninyo sa kanya. Itinaya niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ni Yahweh na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo gustong patayin ang isang taong walang kasalanan? Bakit gusto ninyong patayin si David nang wala namang sapat na dahilan? Dahil dito, nagbago ang isip Saul. Sinabi niya, "Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Hindi ko na siya papatayin." Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. At doon nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito mga kids. I hope na marami kayong natutunan tungkol sa pagtatanggol ng kaibigan. Ngayon, sisimulan natin kung sino talaga yung nakinig ng mabuti sa ating kwento for today. Ayan mga kids, sino yung pangunahing tauhan sa kwento? Ayan, 3 po iyon. Sino yung pangunahing tauhan sa kwento? Ayan, sino kaya yun? Pwede nyo i-comment sa ating comment box mga kids ang inyong mga sagot. Sino kaya yun? Ako. Ayan, may mga nakikita na ako. Good job mga kids. Kahit isa lang yung natandaan nyo, okay lang yun. Ayan, so sino po yung pangunahing tauhan? Si Haring Saul, si David, at si Jonathan. Ayan, good job mga kids. Next question ay, sino ang kaibigan na nagtanggol kay David? Sino kaya? Very good. Ang nagtanggol po ay si Jonathan. Ang gagaling nyo mga kids at nakuha nyo yung tamang sagot agad. So next, anong pagtatanggol ang ginawa ni Jonathan kay David? Ano kaya yung pagtatanggol na ginawa niya? Ayan, so sabi doon sa kwento, ang ginawang pagtatanggol ni Jonathan kay David ay kinausap niya yung kanyang ama. So base doon sa narinig niyo kanina, meron siyang sinabi sa kanyang ama na nakapagpabago ng kanyang isip kaya hindi niya na ipinapatay si David. So, next question ay, sino ang may gustong patayin si David? No, mukhang kakasabi ko lang ng name. Sino kaya? Isa siyang hari. Sino kaya? Ayan, very good. So, ang nais na magpapatay kay David ay si Haring Saul. Good job mga kids. Ayan. So, next question. Ano-ano yung mga ibinigay ni Jonathan sa kanyang kaibigan na si David? Madami-dami yun. Ano-ano yung ibinigay niya sa kanyang kaibigan? Kahit isa o dalawa lang na maalala nyo, ay good job pa din mga kids. Ayan, very good. Yung ibinigay ni Jonathan kay David ay balabal, kagamitang pandigma, pati na yung kanyang tabak, pana at sinturon. Ayan, good job mga kids. Doon nagtatapos ang ating talatanungan for today. Great work at kayo ay nag-focus sa ating lesson for today at nakinig ng maayos. So tandaan lang mga kids na si David ay tapat na tagasunod ng Diyos kaya binigyan siya ng Panginoon ng mabuting kaibigan at pinagtanggol pa siya nito. So ginamit ng Diyos si Jonathan para maipagtanggol si David. Meron talagang ipapadala ang Lord na mabuting kaibigan na siyang
magtatanggol sa atin. Hindi sa pangtatandaan natin mga kids na yung pagtatanggol ni Jonathan kay David ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang kaibigan. So hindi niya hinayaan na mapahamak at hanggang sa huli ay hindi niya iniwanan si David. Kaya kids, kung meron kayong mga kaibigan, dapat hindi natin sila iniiwanan. Dapat, sabi ko nga kanina, di ba? Huwag niyo silang pababayaan at iiwanan sa ere. So, ayan. Huwag silang pababayaan. Palagi niyong ipakita sa kanila at ipadama yung inyong pag-ibig na galing sa Diyos. Very good mga kids. And munting paalala pa rin mga kids na lahat tayo ay may kaibigan, ngunit hindi lahat ay magmamahal sa atin at ipagtatanggol tayo lalo na sa panahon ng kagipitan at mga problema. Kaya kung meron tayong tapat na kaibigan ay ipagtanggol din natin sila lalo na kung nasa tama sila at inaapi mga kids. At ngayon pa lang mga kids, isipin niyo na kung sino-sino yung mga kaibigan nyo at paano niyo sila maipagtatanggol sa mabuting gawain o paano nyo masusuklian ang kanilang kabutihan. So kasama na rito na mailapit din natin sila sa Panginoong Jesus. So tatandaan niyo po yun kung kayo may kaibigan. Syempre, kung ano yung nasa puso nyo, ibahagi niyo rin sa kanila. And kung ano yung ginawa ng Diyos, ibahagi niyo rin dapat sa kanila at palagi natin silang isasama sa panalangin araw-araw. Ngayon mga kids, magpipray tayo at kasali sa ipagpipray natin ay yung mga kaibigan natin, kung paano natin sila matutulungan at kung paano natin sila ipagtatanggol. So right now, let us pray mga kids. Ating hawakan ng dalawang kamay, iyuko ang ulo at ipikit ang mata. Let us pray kids. Ama, maraming salamat po sa araw na ito na binigay niyo po sa amin para muling makapag-aral ng inyong salita. Salamat po sa pagpapaalala sa amin kung paano namin dapat pahalagahan yung aming mga kaibigan, kung paano namin dapat sila ikalang sa aming buhay at kung paano din namin sila ipagtanggol. At salamat din po dahil sa pamamagitan ni Jesucristo, patuloy namin nararanasan yung pagiging mabuting kaibigan niya sa amin. Salamat dahil hindi niyo po kami pinapabayaan sa anumang pagkakataon na kaharapin po namin at anumang sitwasyon na kaharapin po namin. Dalangin ko po na sa bawat kaibigan po namin, patuloy niyo po silang proteksyonan, patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo po silang samahan sa kanilang relasyon at pagpapalago po nila sa relasyon nila sa inyo. Dalangin ko, O Lord, na patuloy niyo po pagpalain yung bawat isa. Patuloy niyo pong ingatan yung aming mga kaibigan, Panginoon. At maraming salamat po sa araw na ito. Dalangin ko na ako at ang aking mga kaibigan ay patuloy na lumago sa aming pagkakilala sa inyo. Salamat, O Lord, sa umagang ito. Sa iyo po namin binabalik ang aming pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so I hope na marami kayong natutunan mga kids for today. Lalong-lalo na tungkol sa kung paano natin ipagtatanggol ang ating mga kaibigan. So right now, dadako tayo sa ating memory verse. Kawikaan, Kabanata 17, Talata 17. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitan, kapatid na tumulong. Kawikaan, Kabanata 17, Talata 17. Isa pa mga kids. Kawikaan, Kabanata 17, Talata 17. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitan, kapatid na tumulong. Kawikaan, Kabanata 17, Talata 17. So I hope na magawa niyo po ang inyong memory verse pati na rin ang inyong mga activity na ibibigay sa inyo ng inyong mga teacher. So yun lamang mga kids, and great work for today is stay safe po tayong lahat mga kids kahit na maluwag na po. So stay safe po everyone and God bless you all. See you next week!